Hi guys! Yes, welcome back again sa aking YouTube channel. And ayan, tayo muna ay naglakad kasi katatapos lang natin kumain. At syempre, galing na naman tayo sa work. So, ayan, sa, sa aking likuran, yan yung doon banda yung papuntang Sukwaki. Tapos dito naman yung papuntang West Bay. Ayan. So, ayan guys. Pasyal-pasyal lang tayo. Tapos dito naman, marami ditong mga go boat kung saan pwede kang sumakay. So, trinay ko lang guys itong tripod. Ngayon lang ako gumamit ng tripod. Ayan. Di ba? Kuhang-kuhang lahat. So, yan. Yun. Kitang-kita nyo lahat ng view. Ganda pa na may tripod. Ayan. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Hindi pala siya GoPro. Ayan o, marami din dito mga tao ngayon ang mga naglalakad. Tapos, ngayon ay April 19. Kadalasan pag ang mga ganitong buwan ay tag-init na. Ngayon, napakalakas ng hangin, malamig pa rin. So, kahapon nga nagpatay ako ng, ng aircon. Kasi malamig pa rin. Ayan. Malakas yung hangin ngayon dito. Tsaka ngayon medyo walang sumasakay sa bangka. Kaya yung ibang mga nagtatrabaho dyan sa mga bangka na yan, sa boat, boat ang tawag dyan. Ayan, lumalapit sila sa mga tao na naglalakad at inaalok nila kung gusto nilang sumakay ng bangka. Ayan. Tapos, yan yung mga nagtataas sa mga building na yan. Yan yung sa may part ng West Bay. Yan o. Maganda rito maglakad-lakad lalo na paggagabi. Kasi, yan. Lalo na dati, noong bukas ito para sa World Cup. Yan. Talagang napakadaming tao dito lagi. Tapos, ayan, pwede ka rin magpa-picture dito banda. Yung FIFA World Cup 2020. Diba? Parang ang sipag-sipag ko ngayon mag-vlog. Vlog ako ng vlog. Okay lang yan. Guys, yung FIFA World Cup Qatar 2022. Kasi dito ginanap yung World Cup. Noong 2022. That time, napakasaya kaya. Talagang grabe, ang daming tao din. Masaya. Masaya ang lahat ng paligid dito sa Qatar. Ayan, marami ding mga mga nag-rent ng electronic scooter. Yan, sa apps yan. May apps para doon. Tapos ito yung mga contender noong FIFA World Cup. Ayan. Yan. Tapos, ang tulad ng King of Saudi Arabia. Tapos, meron dyan natin mga flag ng mga bansa. Argentina. At syempre, yan yung champion ng World Cup. Kila yan? Kila Messi yan. Lionel Messi. So, yan guys. Diba? Presko pag ganito. Since bagong kain tayo, busog, maganda maglakad pag mga ganito. Yung iba dun sa part na yan, marami din dyang mga namimingwit. Yan, makikita nyo ba guys? Ang dami ng tao. Medyo konti pa nga yan dahil third week na. Pero pag Thursday, Friday, mas madami yan. Tapos yan,
Ayan guys, so maraming mga naglalakad dito sa park na ito. Tapos ayan, papakita ko muna sa inyo yung ito. Yan mga, yan yung water sprinkler na nagdidilig ng ah, grass at saka mga halaman. Ayan. May time yan. Automatic yan. Ayan. Diba? Water sprinkler. Diyan lang yung sa side na yan. Dito sa harap ko, hindi ako nababasa. Kita nyo ba guys kung gaano kalakas yung pressure ng tubig na yan. Kahit disyerto itong Qatar, kita nyo naman na maraming mga halaman at saka mga grass dahil nga sa ganyan automatic na may nagdidilig. So ayan guys, trinay ko lang naman na nakababa yung camera ko. Diba? Habang naglalakad ka, ganyan ka lang. Yun, raw vlog na. Di meron ka na may ibang vlog mamaya. May update. Yan. So, yun lang. Diba? Maganda rin dito. Magdala ka ng pagkain. Tapos, yan ka na lang din kumain sa ganyan. Diba? Ang ganda pa ng view. Nakaka-relax. Yan. Tapos tingnan nyo itong yung inaapakan na to. Para sa mga nag-walking dyan. Malambot yan. Ang ganda pala. Kuhang-kuha mo lahat. Pagka umaga at saka gabi, kung malapit lang ang bahay dito, pwede ka na mag-jogging. Tapos magpa-init din. Parang medyo matraffic ngayon dito sa area na to. Ang linis, no? Gandang pagmasdan talagang kapaligiran pagka malinis. Tapos kita nyo rin yung kalsada, napakaluwang. And guys, papunta tayo ngayon dun sa sa club. Sa malaking club, sa giant club. May mga nagja-jog. Kasi ito yung ito naman yung Sukwaki. Yan yung bilihan ng mga goldfish, lagay sa aquarium. Yan. Ayan o, maraming mga nagpipicture doon. Tapos yan naman, yung mga bumababa dyan. Yan yung daanan. Lusot mo ay doon sa may Sukwaki. Yan, lalakad ka. Ayan, ito na yung giant mall. Maraming beses na tayo nakapunta dito. Ayan guys. Ayan. Ang gulo. Diba? Kuha. Ganda. Ayan ang ganda ang ganda. Diba? Bakit naman tayo sa Vietnam? Sabi nga nila, be proud to yourself. At proud akong sabihin, hindi ako nagpa-foundation or nagme-makeup. Sunscreen lang at saka pulbo. That's it. Yung entrance sa mga gustong pumunta ng Banana Island. Ayan Banana Island Terminal. Yan, dyan yung entrance. Dyan kayo magpaparegister. Tapos dyan nyo na rin iwanan yung inyong mga sasakyan. Tapos dadalhin kayo mismo doon sa may Banana Island. Ayan. Ganda dyan. Pero hindi pa ako nakakarating sa Banana Island.
Pero nakikita ko lang sa Facebook, sa mga videos, tsaka sa mga picture. Ayan. Banana Island. Ayan guys, so, ayan. I-point yun. Nakasakay kami sa bangka. Ayan, iikot niya. Maraming beses na rin tayo nakasakay sa Dow boat na ito. Masarap pa rin na sa feelings na uulit-ulitin. Tapos may tugtog. Tapos napakaganda ng tanawin. Malakas yung hangin. Yung simoy ng dagat. Nakaka-refresh. Ganitong pagkakataon ay nakakaginhawa siya ng pakiramdam. Medyo malakas yung hangin ngayon. Kaya makikita nyo naman na medyo maalon siya. Pero pagka nakasakay ka, hindi mo naman gaanong ramdam kasi malaki itong Dow boat na ito. Tayo ngayon ay papuntang West Bay area. Ano, yung ibang mga bangka din, nanggaling na sila doon. Ang binayaran na pala namin per head dito ay 10 reals. At karamihan din ng mga nakasabay namin na dito sa bangka ay mga turista, mga karamihan ay may mga kasamang mga bata, families. Tayo ay sanay naman tayo tumawid sa dagat or sumakay sa bangka dahil nga tayo ay laking probinsya din sa Bolinao, Pangasinan kung saan doon mismo tayo nakatira sa isla at kailangan mo munang tumawid ng dagat para makapunta sa pinakabayan ng Bolinao. Hopefully, someday, somehow, pagka nakatapos na yung dalawa kong anak, pagka medyo luwag-luwag na ang ating budget, sana makarating din sila dito at madala natin sila dito para na rin naman maka-experience din sila ng mga ganitong pagkakataon kung saan sama-sama din kami mamasyal at may pakita ko sa kanila yung ganda ng Doha, Qatar. Dito nga din pala may mga nakahanda din silang mga life vest na pwede nilang ibigay sa bawat passenger. Yung ibang nakasabay namin na pasahero, humingi sila ng life vest para sa kanilang mga anak. So, mas okay yung ganon, manghingi sa captain or doon sa nagtatrabaho dito sa bangka para na rin sa seguridad ng inyong mga anak, lalo na kung hindi kayo marunong lumangoy na katulad ko. Hindi ko lang sure pagka daytime ba ay bumabiyahe din yung mga ganitong Dow boat kasi bihira lang naman tayo magawi pagka daytime. Pero tiyak ko naman na mas may enjoy nyo yung view pagka nighttime. Mas nakakadagdag attraction yung iba't ibang ilaw ng mga building pagka nighttime. Tapos yung reflection din ng ilaw sa dagat, mas nakakadagdag attraction siya. Ito nga palang nakikita nyo sa gitna, yung parang heart shape. Yan yung statue na itinayo nila before World Cup kung saan dito ginanap ang 2022 World Cup. Katulad niyan, kung saan palapit tayo sa statue na ito, maririnig nyo naman yung music, theme song noong World Cup 2022 kung saan si Jungkook ang kumanta. Pagka sa malayo, para siyang heart shape habang palapit ka ng palapit, parang nagiging eternity na logo siya. Tapos pagka nasa bandang likod ka na, nagiging siya, parang oblong. O diba, habang papalapit tayo ng papalapit dito sa part ng West Bay, napakagandang pagmasdan ang mga building. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang nagiging eternity shape siya, o parang A. Tapos dito pagka nasa bandang likuran ka na, ayan, nag-iiba yung shape ng state. Yan yung sumisimbolo na dito ginanap ang FIFA World Cup na taong 2020. Maliban nga pala doon, meron ding ginawang building
na nakalagay pagka nasa pinakataas talaga at saka nasa front side naka-design yung structure ng building ay number 2020. Ayan guys, sino mga ba naman ang hindi magiging masaya pag ganito, maliban sa ganda ng view, painda ka rin sa music. Siya nga pala guys, pwede ka rin pumunta dun sa may gitna mismo, tapos pwede ka rin magsayaw kayo ng mga katropa mo. Since ang mga nakasabay naming sumakay ay mga families, may kasama silang bata, so mas ini-enjoy na lang nila yung pagkuha ng mga picture, ng mga videos, sa mga magagandahang mga building na nakikita ninyo sa ngayon, kaysa yung pumunta sa gitna para sumayaw. So yung iba sa mga nakasabay namin, dito na sila bumaba. Siguro para diretso na silang mamasyal dyan doon sa part ng West Bay. Pwede naman yun. Yun nga lang, same pa rin yung bayad. So, since doon tayo nag-start at doon tayo nag-park kanina sa part ng Sukwakif, so tayo ngayon ay pabalik na. Inabot nga pala yan guys ng 20 to 30 minutes. So, parang napakabilis lang. Hindi mo ganon na ramdam yung bilis ng oras dahil nga mas na-amaze ka sa ganda ng view. Ayan. Mas marami ang mga sumasakay sa Dow Boat lalo na pagka araw ng weekend kasi karamihan sa kanila mga walang pasok at yun yung time na nakakapag-bonding sila kasama ang kanilang mga member ng kanilang family. Kami naman ay napag-isipan lang namin na pumunta dito sa Corniche para makalanghap ng sariwang hangin at makakita ng dagat at makapaglakad-lakad na rin. At nung nakita namin na may mga sumasakay ng Dow Boat, so sumakay na rin naman kami. Mas makakamura ka nga ng bayad pagka mas marami kayong sakay sa Dow Boat. Compare pagka inarkila mo. Parang ang arkila yata ay abutin na nasa 50 to 70 reals. Napakadaming mga lugar or tourist destination na pwedeng puntahan dito sa Qatar. Pero sure ako na halos lahat ng mga nagpupunta at namamasyal dito sa Qatar, isa ang Corniche sa kanilang destination. Medyo malapit na rin kasi ito sa airport at same time dito ang pinaka-sentro talaga ng mga magagandang mga building. Malapit din dito ang Albida Park kung saan napakalawak ng park ngayon. Mayroon ding mga iba't ibang events na katulad sa ngayon, meron doong coffee festival at malapit na rin ito sa Sukwakif. Sa Sukwakif naman, doon ka naman makakabili ng mga murang souvenir dito sa Qatar. Madalas nga pala guys sa aking mga video, hindi ako nagsasalita at ginagawa ko na lang ay voice over kasi nga medyo maingay at maraming tao so hindi nyo rin maririnig yung aking boses. At ayan, nandito naman tayo ngayon sa may underground. Itong daan na ito ay yung papunta ng Sukwakif. Air condition din ito at yung bawat wall na makikita nyo ay ang may mga design na made of ceramic. So tayo ay nag-CR muna. Mas safe na dumaan dito sa underground. Maliban sa air condition dito, mas safe dito dahil hindi ka natatawid pa dun sa mga kalsada kung saan maraming mga sasakyan. Medyo konti ang tao sa ngayon kasi nga weekdays at may pasok. Tayo ay pabalik na at napakasipag naman talaga ng aking videographer. Ayan. Supportive kasama maliban sa food buddy ko siya. Madalas siya rin yung nagpo-push sa akin para mag-video. O diba, hindi ko napagsunod-sunod ang aking video at hindi ko na rin siya in-adjust para isunod ito doon sa may Dow Boat na part. Hayaan nyo na, ganun talaga. Hindi mo talaga ma-perfect ang mga bagay. So, para hindi masayang yung aking video, in-add ko na lang siya dito.
Ang importante, natututo tayo. At hindi tayo humihinto sa mga bagay na makakatulong, makakadagdag ng kaalaman at uunlad ang ating pagkatao. Lagi niyong tatandaan, everyday is a blessing. Enjoy lang. Kung ikaw ay may kinakaharap na problema o anumang isipin sa buhay, isipin mo na lang, maswerte ka pa compare sa iba. Kaya sa bawat pagsikat ng araw at sa panibagong umaga, dapat maging grateful tayo sa bawat dumadating na biyaya at magpasalamat at huwag makalimot sa buong may kapal. Hanggat maaari, iwasan nyo yung mga bagay na nakaka-stress. Sipin nyo na dapat good vibes lang palagi. Wala namang problemang binibigay sa atin na hindi natin nakakaya. Tulad ng tubig sa dagat, patuloy siya at hindi tumitigil sa pag-aaral. Habang tayo'y nabubuhay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dream big, libre lang. Nakasakay kami dito ngayon sa Dove Boat, tapos ikot siya mga, sabi nila 20 to 30 minutes. Yan. Tapos pag umaandar na pala to, may music din. Tapos pwede ka pumunta doon sa gitna, tapos magsasayaw ka. Yan, tapos makikita mo ng malapitan yung mga building doon, banda sa may Westgate. Yan. Happy yan! Ito nga pala, nakikita nyo sa ngayon, yan yung giant clam na may pearl sa gitna. Yan yung naman yung sumisimbolo na yan yung unang hanap buhay ng mga tao dito sa Qatar, ang pearl. Dito ko natatapusin ang aking video. And please don't forget to like and subscribe Tita Ina TV. See you on my next vlog. Bye bye and God bless.